Hi guys! Welcome to my vlog. Ngayon na lang ulit yung video natin. Medyo matagal-tagal bago ulit tayo nag-upload ng video. Kasi nung mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, medyo naging busy tayo. Kasi hindi naman naging araw-araw nandito tayo sa poultry. Lalo na nung mga holiday, may mga pinuntahan tayo, mga gumala tayo. Then iniwanan muna natin tong manukan doon sa isang kapatid ko na kasama ko nagmamanage nitong poultry. Ngayon po, ang gusto ko naman po ibahagi sa inyo, since na iba talaga ang weather ngayon, kakaiba talaga, sobrang init ng panahon, ano ba yung mga dapat nating i-consider? Ano ba dapat nating gawin? Dahil ang mga manok natin ay talagang sobrang naapektuhan na ng sobrang init ng panahon. Katulad po kanina, nung nagpunta ako sa bukid, talagang maawa ka doon sa mga manok. Makikita mo talaga mga nakanganga, and hingal na hingal. Pagka ganun po yung mga manok natin ay masyado na nai-stress sa init ng panahon, pwede po natin yan painumin ng electrolyte. Katulad po doon sa mga nakaraang video ko, na i-discuss ko na rin po sa inyo yung paglalagay natin ng electrolyte kapag sobrang init talaga ay nai-stress na yung mga manok natin. Tingnan mo, sobrang init ng panahon. Ayan, magpapakain tayo ng manok at tingnan nyo, nandatnan ko siya dito, grabe. Yan, mag-harvest na rin tayo ng egg. Ito yung status ng mga manok natin dito sa bukid. Ayan o. Grabe talaga. Hingal na hingal, mga nakatulala, mga nakanganga. Maawa ka talaga dito sa mga to. Ayan o. Tingnan nyo o, hingal na hingal. O, grabe. Sobrang init kasi talaga. Kaya ganyan ang nadat na namin dito. Katulad dito. Ayan, tingnan mo, oh. Hingal na hingal. Diyos niyo. At tingnan nyo naman, oh. Ayan, oh. Mga nakanganga, hingal na hingal. So, ganyan sila. Oh, mga nakatunganga. Maawa ka talaga, oh. Sobrang init. Mga nakanganga. Hingal na hingal. Ayan o. Papansin mo talaga na talagang init na sila. Grabe ano. Kawawa rin itong mga manok na to. Init na init sa panahon. Ayan. Kaya kailangan talaga pasupplyan natin ng tamang tubig to. Hindi natin pabayaan na nagkukulang sa water. Tingnan mo itong mga egg na to, habang kinukuha natin, iba talaga yung shell niya, mainit. Ang init ng mga shell. Kaya, kailangan talaga ma-monitor natin mabuti ito pagka ganito kainit ang panahon. Ayan o, sobrang init ng mga shell niya o. Grabe. Ang iinit ng mga singaw. And syempre, kailangan din natin ma-monitor yung supply ng water nila. Kailangan talaga hindi nagkukulang sila sa water dahil yung mga manok na yun ay sigurado uhaw na uhaw yan. Mabilis siyang uminom ng tubig, malakas uminom ng tubig yan. Kaya kailangan talaga ma-monitor natin ang tubigan nila. And then yung area naman po, iwasan natin na merong mga nakaharang sa area natin. Kung maaari po talaga yung buong area ng manukan natin ay open po yan. Kung meron pong iba, may mga kulambo, medyo itaas-taas po natin para makapasok po yung hangin. Para kahit papano yung mga manok ay makasagap ng sariwang hangin at maginhawahan po sila. Yun po. And syempre, kailangan din natin na ma-monitor din yung mga egg nila. Kasi yung mga egg, katulad kanina, nung kumuha ko ng egg, pag hawak ko doon sa egg, mainit yung shell niya. Hindi naman siya bagong labas, kundi dahil sa singaw ng panahon, yung init niya na-absorb nung shell. Kaya talagang napakainit niya. And pagka-harvest po ng mga egg natin, kung maaari po sana, ipwesto natin siya doon sa area na malamig. Dito po sa amin, katulad niyan, dito ko pinupwesto yung egg sa likuran. Kasi malamig naman po dito sa amin kasi meron po kaming taas. Iwasan po natin na naaarawan din siya. At isa sa dahilan na mabilis na pagkasira ng itlog ay yung
init po niya. Lalo na ngayon, ito April, ito talaga yung pinaka-peak na sobrang init ng panahon. Dito po kasi sa Bulacan, inaabot na kami ng 38 degree, 39, and sa ibang location, alam ko, maabot ng 42 degree yan sa ibang location pa, kung saan-saan. Napakainit po talaga. Kaya kailangan po talaga yung mga itlog natin, mailagay natin sa area na malamig po. And iwasan po natin na magtagal ng dito sa area natin, kailangan may dispose po natin agad itong mga egg. Dito po kasi sa amin, every 4 days may kumukuha po ng egg sa amin. Kaya naiiwasan po namin magkaroon kami ng stock. Yung iba din po mga poultry, katulad ng sinasabi nila, ganun din po ang ginagawa. I-dispose din po nila agad yung egg nila. Kasi yung iba naman kaya minsan kukuha sila ng egg, yung mag-o-order, makikita mo talaga dahil nai-stock yung egg, pag alog mo pa lang, talaga umaalog na yung loob niya. Kaya talaga dapat, since na mababa yung price ng egg natin, isa sa makakatulong sa atin dyan, kesa naman mababa ang egg, masisiraan pa tayo, dispose po natin agad yan. So yun po yung maibabahagi ko sa inyo, lalo na sa mga baguhan na katulad ko na-expose sa ganitong business, na-encourage sa ganitong business. Siyempre, lahat naman tayong bago, nangangalap tayo ng mga informasyon, natututo tayo sa iba. Kaya, habang natututo tayo sa iba, nadadagdagan yung kaalaman natin. And, katulad ko, gusto ko rin pong ibahagi sa inyo kung ano man yung mga natutunan ko sa iba. Kaya, ito po, sana may natutunan po kayo sa pagbabahagi ko ng mga maliliit na ideas. So, maraming salamat po sa panonood ng mga video ko. So, sana po, suportahan niyo po ulit ako sa mga susunod kong content. Maraming salamat po.